For today's video, samahan niyo ako maglinis ng kwarto namin dahil napakakalat naman na talaga. Kailangan na matindihang linis pero napaka-limited lang ng time ko. Kaya gagawin ko lahat ng paglilinis na kaya ko within 3 hours. Around 4 PM ako nag-start dito. Wala yung mag-aama ko sa bahay. Nasa kabila sila. And kailangan by 7 o'clock. Nakalis na nga ako ng bahay. So eto na nga at nilipat ko na yung kutsyon sa kabilang side. At kaya pala maraming mga papel-papel dyan. Diyos ko, yung mga anak ko. Yan ang trip lately. Walis na muna yung ginamit ko dahil napansin ko maraming medyo malalaking alikabok nga dito, mga papel-papel. And as you can see, napakakalat talaga niya. Ang daming laruan na nakakalat. Kagulo talaga. And totoo namang napabayaan ko yung kwarto namin. Kaya nga, ang goal ko talaga ay unti-unting linisin itong bahay. Nalinisan ko na yung sala, yung kusina. So this time naman, dito na tayo sa kwarto namin. Malilinis na damit nga pala itong mga nasa sofa. So ililipat ko lang sila doon sa sala para matupi na nga. Dahil ang focus ko lang for today's video ay dito lang sa kwarto. Ang goal ko talaga ngayon ay maliban sa paglilinis, gusto kong mas lumuwag dito sa kwarto namin. Medyo nasisikipan na kasi ako. So, I think magle-let go ako ng mga drawer na maliliit ng mga anak ko dahil feeling ko naman mapagkakasya ko na lahat dito sa dalawang cabinet. So, dahil medyo nananawa nga ako sa pwesto nila, ang gagawin ko, magre-rearrange ako ng very, very light. Bagong laba, yung cloth na nilagay ko dito sa mop. So, ang inuna ko ngang i-mop ay yung sa kisame, sa wall, and then dito naman sa sahig. Napansin ko na medyo maalikabok nga yung likod ng isang mega box cabinet. So, gagamit ako ng Yobu na baby wipe sa pangpunas para at least hindi na ako maya-maya maglalaban ng basahan. So, mas convenient lang siya for me. So, usually, yung mga ganitong cabinet, maliban sa harap, likod, gilid, yung sa ilalim din nito, madalas talagang pinamamahayan din ng alikabo, kaya dapat nililinis din natin yan. So, ito namang isang cabinet, bago pa kasi yan, kaya hindi ko na masyado nilinisan. Ngayon ko na lang ulit lilinisan ng bongga itong maliliit na cabinet ng mga anak ko. Napansin ko nga dito sa mga sulok-sulok niya, maalikabok din. Kaya naman isa-isa ko na rin silang pinunasan, kada layer, pati na rin itong mga drawer, pinagpupunasan ko na rin yan isa-isa para lang sure na walang alikabok na matira. Sa lahat ng mga damitan namin na meron kami dito sa kwarto, etong pinupunasan ko, ito yung pinakauna. Wala pa kaming anak ni Pinggoy. Ito na yung drawer ko na ginagamit sa kabilang bahay para every time na magi-stay ako sa Laguna noon, at least yung extra damit na iniiwan ko may maayos na lagayan. Then eventually, doon nanganak nga ako sa panganay ko, eto na yung naging drawer niya. Tapos nung nagkaroon naman ako ng pangalawang anak, bumili ulit ako ng maliit na drawer, which is yung katabi nga nito. Pero napansin ko nga na since sobrang liit na nga nitong space namin, kailangan ko na i-let go itong maliliit na drawer namin. Next naman na i-vacuum ko ay itong puzzle mat. Actually, gustong-gusto ko na talaga siyang labhan, kaso naulan sa labas, meron akong hinahabol na oras, so hindi ko siya maaantay na matuyo kapag kinuskus ko at nilabhan ko. Kaya eto, at isa-isa ko na lang siyang vinacuum para matanggal yung mga nakadikit na alikabok sa mga puzzle mat. Para sa katulad namin na ang higaan ay nasa hig, importante talaga na merong pangsapin sa ilalim, sa floor, para naman hindi direkta yung bed namin sa sahig mismo or sa tiles dahil masyado malamig yun. So next naman, pag-aalisin ko yung laman nitong estante dahil grabe naman talaga, napakakalat tingnan. Meron din ako nabasang nag-comment one time na mahirap daw linisin yung screen ng ganitong klaseng metal rack. Actually, kung meron ka ng existing na vacuum, ikabit mo lang yung brush attachment niya at pwede mo na nga yung malinisan ng mas madali. So maliban nga pala sa metal rack, pwede mo ring magamit yung ganitong brush attachment sa screen ng bintana o kaya sa screen ng pinto, especially kung meron kayong ganong klaseng mosquito screen. As long as malakas yung suction ng vacuum na gamit mo, talagang effective siya, nakakatanggal siya ng mga alikabok sa ganitong klaseng screen. So, ang vacuum nga pala na ginagamit ko dito sa bahay ay from Dear. Gumamit na lang din ako ng wet wipes para mapunasan itong wall art namin, pati na rin itong wall panel na ginawa naming headboard. Yung mga ganyang floated panel, may mga iba't ibang klase na rin naman akong nasubukan, yung iba manipis, yung iba maigsi. Pero itong kinabit ko nga sa aming kwarto as headboard, as you can see, medyo mahaba talaga siya, makapal, maganda yung quality ng wall panel na yan. So next naman, eto, at i-vacuum ko naman itong aming Korean blind. So kapag feeling ko sobrang dumi niya, ang ginagawa ko, tinatanggal ko siya dito, nilalabas ko siya, and then binabasa ko siya, kinukuskus ko siya na may
tubig at sabon. Pero kapag ganito na feeling ko very light lang naman yung dumi niya, ginagamitan ko lang ng dust mite vacuum. Initially, papalitan ko sana muna ito para maiba, magkukurtina na muna ulit ako. Kaso napaka-limited ng time ko, kaya naman nagmamadali na ako ng mga oras na yan. Sabi ko, lilinisan ko na lang muna itong blinds. Eto na lang muna. So, dark gray nga pala yung kulay niya. Medyo light lang siya sa camera. And yung size nito ay 140 by 160. So, next naman na gagamitan ko ng dust mite vacuum ay itong likod ng kutsyon namin. Ginamitan ko lang ng foam cover itong kutsyon para naman hindi madumihan. Kasi puting-puti talaga yung Kosova na mattress namin. And so far, ilang buwan na namin siyang ginagamit. Sobrang sarap talaga ng tulog namin dyan. Wala akong kahit anong issue sa spring niyan. So, anyway, eto nga pala at lilinisan ko na rin yung AC namin. Medyo delay na ngayon pagpapalinis ko dito kasi yung huling pa-cleaning ko dyan, February pa, dapat by August napalinisan ko na yan. September na ngayon. So, this month, ibubuk ko nga yan para mapalinisan. Anyway, hindi ko nga pala nililinis yung filter ng aircon kasi si Pinggoy ang toka dyan at saka ayoko siyang pakialaman. Pwede ko naman siyang pag-aralan kung paano linisin yung filter. Ayoko si lang. Si Pinggoy na yung bahala dyan. So, anyway, eto at nalinisan ko na nga rin yung salamin namin dito. So, bihirang-bihira ko rin talaga malinisan yung mga window namin. Usually talaga gumagamit ako ng separate na glass cleaner. Pero etong ginamit kong pang spray, multi-purpose naman daw siya. So ginamit ko siya sa salamin ng bintana. Okay din naman. Even dito sa floor, yung X-Clean na multi-cleaning spray lang din yung ginamit ko. Okay din naman siya. So nga pala pinatuyo ko muna yung floor. Kaya naman pinaikot ko yung electric fan. Kasi tendency kapag basa yung floor ng tiles tapos nilagay mo yung puzzle mat, talagang dudulas yung puzzle mat na yan. Kaya nga minsan kapag umiinom ng drinks yung mga anak ko tas natapon nila dito sa sahig, kailangan mo talagang alisin yung puzzle mat para mapatuyo dahil kung hindi, madudulas ka talaga every time na aapakan mo nga yung puzzle mat. Next naman ay vacuum ko itong aming kutsyon. Nga pala, dust mite vacuum na gamit ko ay from Perry Smith. Napakalakas din ang suction nito at saka magaan siya kapag ginagamit mo, hindi nakakangalay. Ito yung isa sa mga paborito kong dust mite vacuum. May times din na kapag feeling ko maaligas-gas yung higaan namin or yung sofa, yung dust mite vacuum lang din ang ginagamit ko. So, eto nga pala ay waterproof na foam cover. So, bagong laba siya, nilabahan na siya ni Pinggoy. Ilalagay ko na nga siya dito para mas maingatan yung mattress namin. Kasi feeling ko may mga times na kapag mas napapahimbing yung tulog ng mga anak ko, napapaihi nga dito sa mattress. Nakakatakot pag walang foam cover na waterproof. Kasi nga, syempre, gusto ko talagang tumagal yung kutsyon namin dahil pinadala nga lang, hindi pa iingatan. So, gamitan ko na lang din ng waterproof cover para lang safe siya. And then, next naman ay ilalagay ko na itong paborito kong bedsheet set. Actually, siya 4-in-1. Yung isa, flat sheet, which is itong ang nilalagay ko sa palibot ng bed. Yung dalawa doon, punda. And then yung last naman na part niya ay duvet cover, which is pwede rin naman gamiting kumot. Di kasi kami gumagamit ng duvet dahil naiinitan nga ako kasi hodang lagi naman kami naka-aircon dito. So, hindi na ako nag-o-off ng aircon. Pero na lang kapag aalis kami ng bahay. So, nasa 27 lang yung temp na ginagamit namin. Then, alalay lang ng electric fan. Usually, tinatanong ako kung magkano ba yung kuryente namin ngayon. Nasa around 6,000 pesos na lang. Okay na ako doon as long as lagi kaming komportable, lalo na kapag nandito kami sa bahay. Kasi even kahit nakabukas yung pintuan namin sa kwarto, kahit papaano naman, hindi mainit doon sa sala namin. So I guess okay na rin naman yun. Nagpalit na rin ako ng punda nitong hotdog pillow namin at saka hindi talaga kasi uubra na 2 lang yung unan namin. Kailangan 4 talaga yan dahil kay Pinggoy pa lang usually 3 unan na yung kailangan yan. So anyway, eto nga at pinag-aalis ko na yung laman ng maliliit na drawer at inilabas ko na nga sila para ma-let go ko na. So lahat ng mga damit namin, mag-iina, pagkakasyahin ko na lang dyan sa 2 malaking mega box na cabinet. And then, ito namang nasa kaliwa na damitan na color blue. Mega box din yan. Yan naman yung damitan ni Pinggoy. Ayan, at finally, maayos, malinis na ulit yung kwarto namin. And wala kaming TV dito. Ang ginagamit namin, projector. At ito nga pala yung bago kong nasubukan, Lumos Ray projector. Grabe talaga. Ito talaga napakalinaw. Okay na ako doon sa quality
nung previous na projector nila, which is Lumos Float. Pero this time, na-amaze din talaga ako dito sa bago nilang projector dahil napakalinaw, ang vibrant niya, ang ganda ng audio. Oh my God, tuwang-tuwa talaga ako dito sa bagong projector ng Lumos. Kaya kapag meron kami mga vlogs, series, movies na pinapanood dito sa kwarto, projector lang po ang gamit namin. So anyway, ayan na nga, napakaluwag na sa kwarto namin. Wala na yung dalawang maliit na drawer. Satisfied din talaga ako dahil kahit papano nabago nga yung arrangement ng cabinet. Para maiba lang kasi minsan nananawa ako sa ayos ng kwarto namin. So ayun lang, alas 7 na kailangan ko na maligo dahil may lakad pa nga kami. So salamat sa panonood, and if you like this video, don't forget to follow, like, and share. Bye! Ligo na ako. Bye!